Diyos Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-27 linggo ng taon. At sa linggo ito ay pinapaalala sa atin na napakahalaga ng ating pananampalataya upang tayo makasunod sa kalooban ng ating Ama. At sana ito ang ating panalangin na magkaroon tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winiga ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sumagot ang Panginoon, kung ang iyong pananampalataya ay kasinlakitan lamang ng isang butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong mural na yan, mabunod ka at patanim ka sa dagat, at kayo ay susundin. Kung ang isa sa inyo ay may isang utusang nag-aaral o nagpapastol, sasabihin ba sa kanya, pagbalik niya galing sa bukid, parito ka agad at maupo sa pagkain? Hindi ba manapay sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigis ka upang maglingkod sa akin, habang ako'y kumakain at umiinom, at saka ka na kumain at uminom pagkatapos. Pasasalamatan kaya ng utusan dahil sa ginawa ang ipinag-uutos sa kanya? Gayon din sana kayo. Pagkatapos sa patupad ninyo ang ipinag-uutos sa inyo, ay bigayan ninyo, kami mga utusang walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang dapat namin gawin. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Increase our faith. Ito yung mga hinaing. Ito yung mga panalangin ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Ito yung panalangin ng mga tao na halos sa kanilang pagsubok sa buhay ay sunod-sunod o kaya sabay-sabay o kaya wala ng katapusan. Naghihirap sila, sakit, problema, at ang lahat ay nararamdaman nila. At dahil hindi parang unti-unting nawawalan yung pagtitiwala nila sa ating Panginoon, kaya't ang kalang panalangin at kahilingan, Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Isang gabi, nasusunog yung isang apartment. At ang makikita mula sa apartment na yun ay usok, dilim, apoy. Ang lahat ng mga tao sa paligid ay naroon. Tinitingnan nila yung sunog na yun. Hanggang makarinig sila ng isang iyak ng isang bata. Nasa second floor. Umiiyak siya, humingi ng awa sa takot. At dahil dito na nakita ng ama na yun yung kanyang anak na naiwan doon sa second floor. Kaya tumakbo siya doon sa harapan ng apartment. At ang sabi niya, anak, lumukso ka dyan, at ikaw ay aking sasalubin. Ikaw ay baliligtas. Subalit patuloy pa rin yung iyak ng bata. Takot na takot. At ang sabi niya, tatay, ako'y natatakot. Wala akong makita. Paray apoy, dilim, at usok ang aking nakikita. Hindi kita nakikita, kaya ako'y natatakot na lumusok. Subalit ang sabi ng ama, anak, magtiwala ka sa akin. Hindi mahalaga na hindi mo ako nakikita. Ang mahalaga ay nakikita kita. At ikaw, lumukso ka. At ikaw ay maliligtas. Minamahal ko mga kapatid, yung mga pagsubok natin na nadarama, yung mga hirap natin nadarama, yung mga sakit na ating nadarama, ang lahat ng ito ay yung usok, yung dilim, yung apoy, na kung minsan ay nagiging dahilan para hindi natin maramdaman yung presensya ng Diyos sa ating buhay.
Kaya tayo sumisigaw, tayo humihingi ng awa, tayo nananalangin. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sapagkat kung tayo may pananampalataya, doon natin matatanggap ang mga pagsubok sa buhay. Doon natin malalampasan ang mga hirap nating nadarama. At bakit pa tayong mangarap ng mabubuting bagay sa hinaharap, umasa na magkakaroon pa rin tayo ng magandang buhay. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na Ebanghelyo ngayon ay ito ang ninanais ng mga alagad. Kaya sila nagsasabi sa ating Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya upang sa ganon makapagpatuloy kami maglingkod, makagawa ng mabuti pa sa aming kapwa at sumunod sa iyong kalooban at kautusan. Dagdagan ang aming pananampalataya upang magawa yung kalooban ng Diyos. Ganito rin ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Every time na siya ay mananalangin, ito ang hinihingi niya sa kanyang Ama, na yung kalooban ng Ama ang siyang magawa niya. Bigyan siya ng lakas upang magawa niya yung kalooban ng Ama. Minamahal ko mga kapatid, ang sagot ng ating Panginoon sa hiling na ito ng mga alagad. Kung ang inyong pananampalataya man lamang ay kasing laki ng butil ng mustasa, magagawa na yung sabihin sa punong mural na yan, mabulong ka at matalim ka sa dagat, at ikaw ay kanyang susundin. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin ang background ng mustasa, ang butil o ang binhi ng mustasa ay napakaliit. Pero pag lumaki ang mustasang yan ay tumataas ng 12 feet. Ganun kataas na kahoy. Ang kanyang mga sanga ay malalaki. Yumayabong siya. Ganun siya kalaki. At sinasabi ng ating Panginoon, kung ang pananampalataya mo ay maliit na yan, subalit malakas ang pananampalataya yan, yan ay lalaki at yayabong. Maganda ang resulta. Tignan na lang natin ang example ng Kristyanismo, ang Christianity. Christianity ay nagsimula lamang sa isang tao. Isang simpleng tao. At sinasabi nga ng mga pantas, unong mga may leaders ng simbahan noong panahon yon. Siya ay isa lamang na anak ng isang karpentero. Nang ibig sabihin, walang kakwinta-kwintang tao. Subalit sa kabila ng walang kakwinta-kwinta, simpleng tao ito na si Jesus. Ngayon, ilang Katoliko sa buong mundo? 1.36 billion na mga Katoliko mayroon tayo sa buong mundo. At yung iba na mga reliyon na nagsimula rin sa ating Panginoong Jesucristo ay 2.4 billion, 1/3 ng population ng mundo. Nang ibig sabihin, nagsimula sa isang simpleng tao, 12 mga alagad niya na napakasimple, subalit nagbunga ng malaki. Binamahal ko mga kapatid, ganito ang nagagawa ng pananampalataya. At paano tayo natutulungan ng pananampalataya? Una sa lahat, ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng bagong pagtingin sa ating buhay. Kaya nga yung ordinaryong bagay ay nagiging espesyal na bagay kung tayo may pananampalataya. Yung paghihirap na napakahirap tanggapin ng karamihan ay nagiging daan ng kabanalan sa mga taong sumasampalataya. Ito yung nangyari sa mga santo, ito ang nangyari din sa mga martir. Na dahil sa kanilang kahirapan, ay tinanggap nila ang lahat. At dahil sa kahirapan ito, napatunayan nila ang kanilang kabanalan. Yung kababaang loob, yung humility, sa mga taong walang pananampalataya, ito'y napakahirap tanggapin. Sapagkat para sa kanila, ito ay tanda ng kahinaan.
Subalit sa mga taong sumasampalataya, ito ay tanda ng lakas, sapagkat dito natin magagawa na sundin ang kalooban ng ating Ama. Ang pananampalataya rin ay nagbibigay sa atin ng katiwasayan, kasaganaan ng loob at kapayapaan. Ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Alam natin na hindi natin hawak ang ating future, ang ating hinaharap. Kahit lagi tayo nai-insecure, lagi tayo gumagawa ng paraan upang ang ating hinaharap ay ating mapaghandaan. Subalit kung kasama natin ang ating Panginoon, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, nasaan man tayo, kung kasama natin ang ating Panginoon, naroon pa rin ang katiwasayan, naroon pa rin ang kasaganaan, naroon pa rin ang tunay na kapayapaan. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng isang uri ng tapang na hindi magagawa ng isang ordinaryo kahit yung matapang na tao. Tingnan natin, minamahal ko mga kapatid, yung mga martyr, paano nila nagawang tanggapin ang hirap at gawin nila na ang kanilang pananampalataya ay kanilang isabuhay. Tignan natin ang halimbawa ni San Lorenzo Ruiz, ang ating santong Pilipino. Na nung siya pinapahirapan ay sinasabi pa niya, kung mayroon pa man ako na 1,000 buhay na nasa akin, ito pa rin ay iaalay ko sa ating Panginoon. Ganon ang tapang na ibinibigay ng isang pananampalataya. Tingnan natin yung mga overseas workers natin. Sa unang pagpunta nila doon sa kalang patutunguhan, hindi nila alam kung ano yung kalang patutunguhan. Hindi nila alam kung may panganib sa kalang patutunguhan. Subalit patuloy pa rin silang pupunta doon na sa kanilang pag-iisip, ako'y magtatagumpay. Bahala na ang Diyos sa akin. Yun ang tapang na binibigay ng Diyos sa atin. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito'y binibigay ng pananalig sa Diyos. Kaya nga, tayong lahat ay binibigyan ng aral ngayon ng banal na ebanghelyo sa linggong ito. Una sa lahat sinasabi na ang tanda ng malakas ng pananampalataya ay pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Kung sinusunod natin sa ating buhay, sa ating mga gawain, ang kalooban ng ating Ama, tayo ay malakas ang pananampalataya. At ang ating kaligayahan ay pagtupad sa ating mga tungkulin ng buong katapatan ayon sa kalooban ng ating Ama. Ito ang tanda na tayo ay may malakas na pananampalataya. At ganun din isinasabi sa atin na ang pananampalataya ay lumalago sa mga taong may mababang kalooban, sapagkat humility at pananampalataya, mababang kalooban at pananampalataya ay laging magkasama yan. At ang nabubuo dito ay pananampalataya, pananalig sa Diyos na siya ang magbibigay ng lahat para sa atin at hindi niya iniwan tayo kahit saan man tayo at anuman ang mangyari sa atin, siya ay laging nasa atin. Kaya ang napakagandang halimbawa ay ang halimbawa ni Maria, na nang malaman niya ang kalooban ng ating Panginoon, na siya ay magiging ina ng anak ng Ama, ng Diyos Ama. Ang sinabi niya ng buong kababaang loob at pananampalataya, ako ay alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Luke chapter 1, verse 38. Minamahal kong mga kapatid, pero iisipin din natin at alalahanin natin lagi, faith
is not alone, is not enough. Hindi pananampalataya lamang, kundi kailangan natin isabuhay. Gawin natin yung ating parte upang yung pananampalataya niyan ay mabuhay sa atin. At ang parte natin, gawin natin ang kalooban ng Ama at doon lalago ang ating buhay pananampalataya. Kaya sana sa linggong ito, manalangin tayo, palakasin tayo upang magawa natin ang kalooban ng Ama at lagi nating ipanalangin, Ama, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Muli kong inuulit na mayroong announcement pagkatapos ng blessing ng video na ito. At ito ay tungkol sa Marriage Adjustment Seminar na binibigay ko. At ito ay magkakaroon kami ngayong October. Sana ibigyan natin ng panahon at pansin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, alam ko na mayroon tayong pananampalataya. Subalit kalimitan, ito ay nanghihina. Kaya dapat maganda na lagi natin ipanalangin na dagdagan ang ating pananampalataya. At away pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo makayapa. Salamat.